na natanggap ng Pangulo na may mga government personnel na nagkakabit ng SONA materials sa halip na asikasuhin ang kalagayan ng taong bayan. Alam po nating lahat na ang utos ng Pangulo ay magtrabaho tayo para sa taong bayan at iyan naman ang ginagawa ng mga kawani ng gobyerno. Kapuri-puri po kayo, pero hindi po ito napapanahon na unahin ito kaysa sa kaligtasan ninyo at kaligtasan ng mga mamamayan. Agarang ipinag-utos ng Pangulo sa DPWH na ihinto ang operations ito at sa halip ay ibaling ang atensyon sa immediate response katulong ang iba pang ahensya ng pamahalaan. Klaro ang gusto ng Pangulo. Ituon ang lahat ng kakayahan at available resources ng gobyerno upang tiyakin na ligtas at nasa maayos na kalagayan ang lahat ng apektado ng mga lawakang pag-ulan at pagbaha. At meron po tayong babasahin na announcement at statement po from the Executive Secretary. The President is dismayed by reports that government personnel are putting up SONA-related materials in public areas while many communities are battling heavy flooding. Let me be clear, all SONA-related preparations are hereby ordered immediately suspended. The Department of Public Works and Highways, along with all concerned agencies, must put full attention and exclusive focus on flood response and relief operations. The President's directive is to focus all efforts on ensuring the safety and welfare of the Filipino people, especially during times of crisis. All government agencies are expected to act accordingly. Magandang araw po sa inyong lahat ha. At sana po kayo ay nasa mabuting kalagayan. Alam ko po, maski ako po ay malayo sa inyo na talagang sinasalanta na naman tayo ng isang bagyo. At bagamat ang Pilipinas naman po ay sanay sa mga bagyo, ay talaga namang po nakikita natin na parang hindi tayo natututo sa ating mga nakalipas na karaan at palagi pa rin tayong napakalaki ng kakulangan pagdating sa ating mga hakbang na ginagawa para maibsan ang epekto ng delubyo gaya ng isang malakas na bagyo. At nakakalungkot nga lang po na bagamat dapat sana ay meron na tayong standard operating procedure pagdating ng bagyo, itong administrasyon nito pag dumating ang bagyo parang hindi alam ang gagawin. Ang gusto nila, gumawa ng kanilang mga hakbang kapag nandiyan ang bagyo. O anong pruweba nito? Hindi ba yung Secretary of National Defense na dapat nasa Pilipinas bilang chairman ng national, NDRMC, Disaster Relief Something Response, no? Nandoon sa Amerika ngayon, no? At hindi mo naman alam kung anong ginagawa kasi buong araw kahapon, unang araw nila sa Amerika, hindi naman sila hinarap ni President Trump, no? So hindi ko maintindihan kung anong pinagkakaabalahan nila. Pangalawa ay yung ating Chief of Staff ng Armed Forces of the Philippines nagpaplano pa na kinakailangan gamitin daw mga EDCA sites para sa humanitarian effort. Di ba ganyan na nga sinabi nila ng mga nakalipas? Nagagamitin nila yung EDCA sites para sa humanitarian assistance pagdating ng mga bagyo. Paulit-ulit nila sinasabi yan. Ang katunayan naman, hindi pinagagamit. Bakit? Dahil kung babasahin yung EDCA, bawal tayong pumasok doon sa mga EDCA sites. Mantakin ninyo, mga base militar ng Pilipinas, hindi naman sila nagbabayad ng upa, and yet hindi tayo po pwedeng pumasok. Kaya nga isa sa pula ko dyan sa EDCA na yan, nung minsan na tinangka namin ipawalang bisa sa hukuman, ay meron tayong polisiya laban sa nuclear weapons. At hindi natin malalaman kung meron ang nuclear weapons sa mga Amerikano dyan sa mga EDCA sites na yan dahil bawal naman tayong pumasok sa mga lugar na ginagamit ng mga Amerikano. No? So, paulit-ulit ang bagyo, paulit-ulit na sinasabi ng EDCA site ay magagamit natin for humanitarian assistance, pero ang katunayan, hindi naman natin nagagamit. Aber, saan nyo nga ginamit yung mga EDCA sites na yan? Wala nga ni isang amphibious vehicle na pinahihiram sa atin ng mga Amerikano. No? Wala naman mga Amerikanong mga kasundaluhan na rumerespak sa mga kababayan natin na nasa bubong na kanilang mga bahay dahil nga sa napakataas na baha. No? Wala namang engineering brigade ng US Armed Forces ang ginagamit para madredge ang ating mga rivers na alam natin nag-overflow. Pangunahin na dyan ang Marikina River, no? At saka yung Cagayan River, no? So wala naman tayong mga kasangkapan na pinahihiram ng mga Amerikano para gawin yan sa panahon na tag-init o panahon na walang bagyo para na nga maibsan ang epekto ng matinding na pagbabaha.
So sa akin, itigil na natin yung pagdidikit sa issue ng EDCA sa malapit na relasyon natin sa Pilipinas dun sa ating disaster response. Dahil ang katotohanan po, wala namang tulong na ibibigay sa atin ng Amerika pagdating ng dilubyo gaya ng mga bagyong malalakas na dumarating sa ating bayan. At nakakabuwisit lang na itong administrasyon nito, wala talagang foresight kung anong gagawin. Alam naman nila na talagang dinadaanan tayo ng bagyo. Pinakamarami tayong bagyong dinadana sa buong mundo. Talagang halos 20, hindi bababa sa 20 ang bagyong dumadaan sa atin. And yet, bakit wala pang standard operating procedure na dapat sinusunod na nang hindi tayo nakatunganga pagdating ng bagyo? Alam niyo, sa totoo lang, dahil siguro wala nga ang presidente sa Pilipinas nang nagbagyong ito, walang presensya ang gobyerno. Ang tanging gumagalaw lang yung Office ni Vice President na 733 million lang ang budget, siya ngayon ang nagbibigay ng libreng sakay at libreng mainit na pagkain sa mga biktima ng bagyo. Kung sino pa yung tinanggalan ng budget, yun lang ang merong presensya sa panahon ng delubyo. So ano ba naman yan? Napaka-inutil talaga ng gobyerno ng Pilipinas at talagang dahilan talaga para mga Pilipino talaga magsalita na kayo. Sa tingin ko, hindi tayo makakaantay hanggang 2028 bago magkaroon ng bagong Pangulo. Tayo po'y magsisanti na ng presidente na walang silbi. At itong ating karanasan sa bagyong ito, gaya ng mga karanasan natin sa nakalipas na bagyo, ito'y isang patunay ng matinding korupsyon sa administrasyon ni Marcos na pinagmamalaki niya nung huling SONA na meron daw siyang 5,500 flood control projects na wala naman pong benepisyong naibigay sa bayan. Palpak, palpak, palpak. Simple as that. So mag-aantay pa ba kayo hanggang 2028 para sisantihin ang ganyang presidente? Ay bilang taong bayan, kayo po may kapangyarihan talaga na siyang magsisante sa nakaupong palpak na presidente. Karapatan niyo po yan sa isang demokrasya. So dapat panindigan yung karapatan na yan. Wag na tayo mag-antay na patuloy na paulit-ulit na nagkakaroon ng delubyo, nagkakaroon ng bagyo at walang ginagawa ang gobyerno. Samantalang limpak-limpak na salapi ang ginugugol natin para sa mga flood control projects na ang katunayan, pinagkakapirahan lang ng mga politiko from the president down. So kailan pa ba tayo magtsatsaga sa gobyernong walang silbi at inutil? Gumalaw na kayo mga Pilipino. Kung minsan, 2 beses tayo nagsisanti ng presidente, gawin na natin. 3 beses, sisantihin natin ng presidente, karapatan ninyo yan. At ang Korte Suprema nagsabi, kapag ang taong bayan na nagsisanti sa presidente, 2 beses na nangyari, yan po ay sang-ayon sa saligang batas dahil ang kapangyarihan sa isang demokrasya nakasalalay talaga sa mamamayang Pilipino. Di ba po? Nako, maawa naman kayo sa inyong mga sarili. Taon-taon na lang, 20 bagyo. Dito sa administrasyon ni Marcos Jr., 2nd taon na. Wala talaga. Ang kanilang disaster response, kamot sa ulo at magtanong, what do we do now? Diba? Malinaw naman yan nung isang televised na nasa NDRM-MMC si Marcos Jr. sa kadahilanan na sinasalanta tayo ng isang malakas na bagyo. What do we do now? Hindi po pwede na ang presidente mo ay magkakamot ng ulo at magsasabing what do we do now at meanwhile, nagkakaroon ng bisyo. Na yung bisyo nagre-resulta na ang kanyang utak ay nandoon sa alapaap at hindi nandito sa mundong ibabaw kung saan nandito mga problema ng mga Pilipino na sinasalanta ng bagyo. At ayan naman, nakita ninyo, bagamat limitado ang budget, ang presensya ng gobyerno limitado sa ginagawa ng Office of the Vice President dahil sila yung merong foresight na paghandaan ng mga darating ng bagyo. Nandiyan ang mga pre-pack relief goods, nandiyan ang libreng sakay. Kayong gobyerno dyan, bakit hindi kayo makapagbigay ng libreng sakay para sa lahat? Bakit yung kakaunting budget lang ng OVP ang gagastusin nyo para sa libreng sakay? Alam nyo naman, delubyo ito. At saka yung pagkakansela lang ng klase, ano ba nangyari dyan? Dapat ibalik na yan yung sa mga nakaraan na panahon na ang national government na magde-decide kasi yung national government, nasa ilalim nila ang pag-asa at alam nila kung ano ang epekto ng panahon sa seguridad at well-being ng ating mga estudyanteng mga kabataan. Sus Mariose, magkakansela kayo ng pasok. Sa kalagitnaan na ng pasok,
nakapasok na mga estudyante, paano sila makakauwi? Lalangoy na naman sila sa kanilang mga tahanan dahil ang flood control projects, the 5,500, kinurakit mga politiko at nagiging giant swimming pool ang buong Metro Manila at buong Luzon. Di ba yan ang katotohanan?